I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Siyempre, mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. Nako, mga kababayan, mayroon tayong very good news for everybody. Siyempre, maraming magtataas ang kilay at iikot ang kanilang mga mata kasi ayaw nila yung mga ganitong klaseng mga good news sa mga magagandang nangyayari sa Marcos administration, mga kababayan. Nako, kung ano man ito guys, titingnan natin. Yan, dahil yan sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr. Wow, the best. Talaga. So ano man yan guys, ay titingnan natin. Ito mga beshwa, ang good news for everybody. Nako, bumaba guys ang inflation rate. Nako. Basahin nga natin ito kung anong sinabi dito guys ng PCO. Oh my goodness. This is good news for everybody of course guys. Sabi po ng PCO, pangunahing sanhi ng pagbagal ng December 2023, inflation rate sa bansa sa 3.9%. Wow. Congratulations sa Marcos admin. Ayan. Ang housing, water, ayan, electricity, gas, other fuels na bumaba sa 1.5% mula sa 2.5%. Wow, laki. Grabe. Sabi pa dito, sinundan ito ng food and non-alcoholic beverage na may bahagyang 5.4% mula sa 5.7% dahil sa presyo ng gulay, karne at coffee and coffee substitute. Nako, congratulations sa mahal na Pangulo at sa Marcos admin at sa Pilipino. Actually, mga kababayan, alam mo, sabi nila mahal ang bilihin. Yan ang alam nyo, ang talagang pangunahang bilihin na mahal, ayan, walang iba guys kundi ang karne, bigas, ayan. Pero the rest, mura, no? Mura. Bakit? Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga gulay na talagang pinamimigay na lang. So, dito guys, PH inflation rate slow down to 3.9%. Wow. In December 2023, yan ang sinasabi ko from 4.1% in November 2023. Bah, mabilis guys, antindi. Baka mamaya susunod na ito guys, 0.1% na lang ang inflation. O di mas maganda, di ba? So, napakagaling talaga yung namumuno dyan sa Malacanang, ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ay, siyempre guys, marami magtataas ang kilay dito. Ay, walang iba kundi ang mga anti-Marcos. O, di ba? Pero alam po natin na, lingit po sa ating kaalaman, ang mga Pilipino talagang madiskarte po yan, no? Dahil matalino lahat kung talagang gagamitin mo ito. Pero dahil anti-Marcos ka, talagang tataas ang kilay mo dito, no? Sasabihin nila, mahal ang bilihin, ganito, ganon. Oh, excuse me, dito nga sa amin, no? Ang pangunang bilihin, hindi naman natin ikaila yun. Tumaas naman ang karne talaga, lalo na pag December. Hindi po nawawala po yan. Every December since pa, tinataas nila pa talaga ang mga presyo ng bahagya. Kasi yun na lang pagkakataon na kumikita sila lang malaki kasi sabi nila maraming tao, dagsaan, kaya medyo mahalin natin konti. Parang bahagya lang naman, no? So, hindi na nabago sa atin yan. Pag every December, may pagtataas talaga as in, no? So, alam mo naman kung paano ang maresolba, no? Kung may talagang nagrereklamo ka, o hindi maghanap ka ng extra trabaho mo para naman maibsan ang iyong inis sa sarili dahil mahal nga ang bilihin para sa iyo. Actually dito sa amin guys, nung last December, nako, daming tao, kaloka. Pero yung iba, mura guys, yung mga ibang gulay na napakamura. Yung ano lang ham, karne, siyempre arong December, bigas, yung iba, yung mga hotdog yan, ganun no? So, but anyway, mga kababayan, sabi ko nga, pag mahal ang, ang gasolina sa global, talagang ganun. Swerte nga natin, ito lang ang itinaas lang ng bilihin sa atin. Afford natin, di ba?
Sa ibang bansa nga, nagrereklamo yung iba mahal ang bilihin doon. Yung mga OFW sabi na, buti nga sa Pilipinas, okay yan. Okay pa nga dyan. Dito, naku, halos grabe ang mahal ng bilihin. Sa totoo lang mga kababayan, yung mga nagrereklamo, no, ng mga anti-Marcos, grabe kung magreklamo. Pero pag bumili ng alak, wow, hindi nagrereklamo. Pero pag nagtungits, hindi nagrereklamo. Galing, no? So, sabi po dito guys, basahin po natin dito guys. So ayan no. Main source ito po yung pinaka main source no sa of the deceleration of the December 2023 inflation. Wow. Housing, water, electricity, gas and the other fuels. Ang sabi dito guys, December 2023 ayan ay 1.5%. Itong nakaraang November no ay nagtala po siya ito guys Nagtala po siya ng 2.5%. And then, ito po guys sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. So, talagang bumaba siya guys. Nakita yung araw. At dito naman po tayo sa electricity. Nung December, talagang, December, 7.8%. O ba, medyo tumaas ito, no? November 2023, 3.7%. Ganun talaga ang bilihin na sa atin guys, katulad ng gasolina. Mataas, mababa, mataas, mababa. Sa electricity talaga, minsan na talagang ganun ang mga nila no? Mataas, bababa ang kuryente sa sunod na buwan, sa sunod naman tumaas ng bagya, ganyan no. So dito sa LPG naman mga kababayan, nung December 2023, ayan no, kita niyo ito, 3.6%. Aba, bumaba nga siya. Mula sa November 2023, 5.6%. Oh, medyo malaki guys hindi, 5.6% pala ito, yung LPG. And sa rentals naman, alam nyo naman ibig sabihin ng rentals, di ba? Nung December ay 3.7%. Agay. Tapos nung last December, no, ay 3.8%. Oy, diba? Social, mga bes. So, yun. Tapos dito naman guys, tayo sa main sources of deceleration of the December 2023. Number 2, food and non-alcoholic beverage. Wow. Tapos naman guys, sabi dito sa nung December, itong nakaraan lang, no, December 2023 ay bumaba siya guys sa 5.4%. Agoy. Itong last December, na tumaas siya ng 5.7%. Talagang bumaba siya. And of course guys, sa vegetables and tubers and etc. Ayan po December 2023 ay syempre guys, tingnan nyo 9.2%. Nung last December ay 2.0%. Agay. Nakita nyo yan? Sabi ko nga, may mataas, may bumaba, may mataas. Hindi pareho, pero ganun pa man, mga kababayan, afford natin yan, no? So, dito po naman sa meat and others, agay. Nung December, mga kababayan, 0.2%. Itong nakaraan naman, November, ay, anong nakalagay? 0.5% mga base, okay? And coffee and coffee substitutes. December 2023 ay nagtala siya ng 3.6%. And November naman guys, 4.0%. So, bumaba talaga. So, yun mga kababayan, magandang balita ito para sa atin. So, good news for everybody. So, wag tayong magrereklamo, kasi yung iba dyan, reklamo, pero tulad ng sinasabi ko, pag bumili ng alak, ayun, mabilis mga kababayan. So, congratulations sa ating mga kababayan at syempre sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pamumuno, talagang halos gumaganda po ang ekonomiya ng bansa, of course sa mga gabinete niya. And another good news for everybody naman guys, ito. At before that guys, ipakita ko sa inyo yung mga gulay na ipamimigay, pinamimigay na lang, tingnan natin.
Nakikita nyo yan mga kababayan? O, cabbage. Diba? Chinese cabbage yan, diba? O, ano yan? Carrots at repolyo. Bakit? Ito. Pakinggan nyo ito guys, o. Anong sabi? Tapos ang iba sabi, mataas daw bilihin. O, wag nyo sabihin lahatin. Huwag yung lahatin. Sabi ng PTV4, tingnan, libu-libong gulay, gaya ng repolyo at pichay, bagyo at labanos mula sa Benguet ay binagsak sa bahay ni Lynette Bernardo sa Marikina matapos mabigong maibinta sa mga palengke sa Metro Manila. Sabi ko sa inyo ayon kay Bernardo, nakiusap sa kanya ang 6 na kaibigan nitong magsasaka na bilhin ang mga naturang gulay kapalit ang pambili ng pagkain. Wow, kawawa naman guys ha. So sabi ko nga no, ganun pala yun pag talagang tudo-tudo bumaba no ang mga gulayan no, wala nang halos bumili at masyadong ano na no, sa dami-dami na sobrahan ng oversupply ka nga no. Sabi po dito guys, unang bagsak nila sa Divisoria, walang kumuha kasi apaw na apaw ang gulay. Pangalawa, sa Balintawak, walang kumuha. Pumunta sa Pasig, Taguig, walang kumuha ng gulay. Naku, kawawa naman guys ha. Ang ending, balik sa norte, wala na silang pera, wala na silang pagkain. Saad ni Bernardo. Sa huling tinanggap at ibininta ni Bernardo ang mga naturang gulay sa halagang 20 per kilo. Oh my goodness mga besyang. Sabi ko, para sa mga gustong bumili, maaaring pumunta sa number 68 St. Mary Avenue, Marikina at makipag-ugnayan sa 0975-814-079. Nako mga bes. Nakita nyo to? O, ito yung mga repolyo guys, bagsak ko. Bagsak presyo, wala nang bumili sa sobra-sobrang mga tinda. Tingnan nyo. O, sabihin nyo, mataas ang bilihin. Oh, ang ibig kong sabihin guys, hindi lahat ng produkto sa merkado na tinitinda mahal. Hindi, yung pangunahin lang. Oh, tingnan nyo yan, bagsak presyo yan, oh. Grabe. Well guys, anyway, wala tayong magagawa. Ganun talaga na. So anyway, another good news for everybody, ha. Ito. Oh, ito mga beswa. Ano po ito? Wow. Oh, 'di ba? Tumaas po ang nagkaroon ng trabaho. Hindi kayo naloka. Sumobra nga yung sinabi ko. Sabi ko 9 ano nga guys 9.8. But anyway, nako. Sabi po dito, basahin natin. Sabi ng PCO, nako. Sa pagtaas ng ating employment rate noong November 2023 sa 96.4%, nagpakita ng pinakamalaking pag-angat sa employment ang ilan sa mga pangunahing industriya sa bansa. Nangunguna mga ito ang agriculture and forestry at nasinundan naman ng construction sector. Wow! Sa 23 ito guys taong 2023, ito lang itong nakarang taon. Biro nyo, nakapagtala ng ganyan. My goodness, bakit? Well, sa tiyaga ni Pangulong Marcos Jr., siyempre, di ba, naghahakot po siya nagkaroon po ng investment dito, halos sa ilang trilyon ba yan, o trilyonis. At yung mga investment na nakuha niya sa mga state visit niya, siyempre mga kababayan, naglilika din ng manpower yan. Ibig sabihin, mga trabahador. Lalo na po guys sa mga yung factory ng Unilever, yan, nag-create ng maraming trabaho, marami, lalo na po guys sa mga construction, lahat, ang dami talaga. Siyempre, pag marami investment sa Pilipinas, local and international, talagang magkakailanganan ang mga tao talaga. So, ang sabi po dito, tingnan natin, narito ang mga detalye. Top 5 major industry with largest increase in employment. Nakita nyo, taon 2023 guys Anong sabi po dito tumaas nga talaga guys Sabi po dito guys mula sa 9.47 million ay umakyat sa 10.71 million. Ayan 1.24 million ang itinaas. Wow, di kayo naloka. Ang laki At dito, ito naman po guys agriculture and forestry naman yan. Dito naman po tayo sa
construction, ako, madami. Yung lalo na yung farm road to market, daming manpower ang kailangan dyan, guys. Yung mga pambansang pabahay na pinagawa, lahat, grabe. Kung isa-isahin natin, ako, abutin tayo ng siyam-siyam, kadami kaya yan. No, sabi pa dito, guys, sa construction naman ay mula sa 4.17 million, tumaas po siya ng 4.62 million. Wow, tinaas siya, guys, 453,000. Di kayo naloka. Dito naman po tayo, guys, sa transportation and storage. Mula sa 3.35 million, umakyat siya ng 366 million. Tumaas, guys, din talaga ang tinaas niya, 308,000. Wow. Dito naman po, guys, sa fishing and aquaculture. Wow, di kayo naloka. Ito po mula sa 1.18 million, umakyat po siya ng 1.48 million. Tinaas niya, guys, dami, laki, 305,000. Wow. At isa pa dito, guys, sa administrative and support service activities. Dito po ay galing sa 2.36 million. Ay 2.31 million ay tumaas po siya ng 2.50 million. Wow. Ay, wow, 189,000. Wow, grabe, guys, Yan po ang top majors industry with the largest increase in employment year-on-year comparison. Wow, pwede kayo naloka. Ngayon lang sa Marcos administration na nangyari yan. How much more kung Dilaw ang nakaupo? Patay tayo. Kaya naman po tayo, no? So, this is good news for everybody. Pinakamalaking pag-angat, no, guys, ang pagtaas ng nagkaroon ng trabaho. Biruin nyo yan. How much more this coming 2024. Alam nyo naman po ang logo ni Pangulong Marcos Jr., bagong Pilipinas. So, maraming magbabago. At bago, ibig sabihin, mababago ang Pilipinas sa kanyang pamumuno. Kasi, madiskarte itong Pangulo na ito, maparaan. Hindi lang sa mga major projects niya, pati sa pangkalusugan, kalinisan, sa barangay, ayan, may premyo pa. Naku, grabe, ang tindi naman Ano kayang susunod na mga magagandang programa ni Pangulong Marcos? Mga kababayan, abangan po natin yan, mga beswa. I-update po natin dito lahat. So, uulitin po natin dito sa inflation kanina, hindi po lahat ng bilihin ay mahal, okay? Yung mga gulay natin, bagsak presyo, wali. Di ba? Yung pangunahing bilhin natin, guys, is medyo mahal. Siyempre, karne, manok, mga ham, hotdog, bigas. Kayang-kaya natin yan. No, na solusyonan yan. Bakit? Sos, matalino ang Pilipino. Pero unless lang kung tamad ka, sigurado yan, guys, walang gamot dyan sa tamad. Kundi, pag wala kang solusyon, makonvulsyon ka niyan. Walang laman dyan mo, guys. So, yun mga kababayan, and that's it for today's video. Updates, upload videos sa inyong lahat. Thank you for always watching my content, guys. Legit tayo dito. Walang fake news dito, okay? Salamat po sa inyo. See you again, guys, on my next upload videos. Tuloy-tuloy po ang suporta natin sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Thank you. See you again. Bye, and baboos. God bless Philippines.